We are learning new details about a Metro police officer arrested for armed robbery at the Rio last weekend. And authorities say it turns out this was not the first robbery in the valley. Fox 5 Sophia Perez. Isang misteryosong lalaki ang huminto sa harap ng Red Rock Resort and Casino, sakay ng isang pickup truck. Ang pickup truck ay bahagyang natatakpan ng mga garbage bag upang hindi ito agad na makilala. Nakasuot ng maitim na damit, itim na latex gloves at may maskara sa mukha, lumapit ang misteryosong lalaki sa cashier at humingi ng pera habang nakasuksok ang kanyang kamay sa bulsa na parang may itinatagong baril. Bandang alas 4 ng madaling araw noong November 12, 2021, nangyari ang krimen. Sa takot ng cashier na baka siya ay barilin, naisip na lang nito na ibigay na lang ang hinihinging pera ng kriminal na umaabot sa 74,000 cash. Ipinasok ng magnanakaw ang pera, karamihan ay mga $120 bills, sa isang bag na nakatago sa kanyang jacket at pagkatapos ay umalis. Walang nakakita ng malinaw sa kanyang mukha, ngunit nang suriin ng mga otoridad ang CCTV footage, napansin nila ang kakaibang lakad ng lalaki na tila may pilay ang kaliwang paa. Isang mahalagang ebidensya na sa bandang huli ay makakatulong upang mahuli ang magnanakaw. Ang pagnanakaw na ito ay ang una sa 3 sunod-sunod na matitinding pagnanakaw sa mga kasino na umabot sa $164,000. Ang krimen ay natapos sa pagkakaaresto at pagkakakulong ni Caleb M. Rogers, na sa huli ay napag-alamang opisyal ng Las Vegas Metropolitan Police Department. Bakit kaya ipinagkanulo ng dating pulis na ito ang kanyang sinumpaang tungkulin na protektahan ang mga tao na walang kalaban-laban at sa halip ay pagnakawan sila? Hindi naman talagang kriminal si Caleb Mitchell Rogers. Hindi nung una. Lumaki sa Ohio si Caleb Rogers, ngunit lumipat siya sa Nevada noong 2015 at pumasok sa Las Vegas Metropolitan Police Department o LVMPD, kung saan na-assign siya sa Community Policing Division, Bolden Area Command. Bago pa maging police officer ay nagsilbi muna si Rogers sa community bilang isang emergency medical technician. Pahayag ng kanyang mga katrabaho at dating katrabaho ay tahimik, matulungin at tapat sa serbisyong publiko si Rogers. Volunteer din siya sa simbahan na pinupuntahan ng kanyang pamilya, kung saan tumutulong siya sa mga mahihirap at walang tirahan. Walang bad record sa trabaho si Rogers, ngunit sa likod ng malinis na record at imahe niya bilang huwarang pulis, ay nakatago ang isang tao na nilamon na ng personal na problema. Sa kabila ng pagiging mabuting police officer, ay hindi pa rin maiiwasan na magkaroon ng libangan si Rogers, na may kailangan na pera. Ngunit kung ang ibang tao ay paglalaro o panunood ng sports, o di kaya ay pamamasyal sa ibang lugar ang napiling libangan, mas magastos naman ang napiling libangan ni Rogers at ito ay ang pagsusugal. Ang noong unay maliit na paggastos sa kanyang munting libangan ay unti-unting nauwi sa matinding adiksyon na sa bandang huli ay nauwi sa pagkakalubog ni Rogers sa utang. Nagsimulang lumala ang utang ni Rogers dahil sa kanyang adiksyon sa sugal noong year 2021. Sa kabila ng magandang imahe sa trabaho at inspirasyon na buhayin at palakihin na mabuting tao ang kanyang batang anak, ay lalo lamang siyang nabaon sa hukay na siya mismo ang may kagagawan. Unti-unting napansin ng mga kapamilya at mga kaibigan ni Rogers na mabilis itong maubusan ng pasensya kung pera ang pinag-uusapan. Ngunit sa halip na humingi ng tulong, tinago ni Rogers ang kanyang pagkakalubog sa utang sapagkat siya ay isang police officer. Iniingatan niya ang kanyang imahe, lalo na't hindi magandang imahe para sa isang police officer na malulong sa sugal. Hanggang sa ang desperasyon ay nagtulak sa kanya na magplano ng serye ng mga armadong pagnanakaw sa tulong ng mga training na kanyang natanggap dahil sa kanyang propesyon bilang isang pulis. November 12, 2021, Friday, nung unang sumabak si Rogers sa kanyang misyon na gumawa ng mga pagnanakaw upang makawala sa pagkakalubog sa utang. Hindi ito isang biglaang desisyon. Pinagplanuhan ito ng maayos ni Rogers. Una sa kanyang listahan ay ang pagkuha ng makakatulong sa kanya, kung saan naisip niyang kunin ang kanyang nakababatang kapatid na si Josiah Rogers upang tumulong sa planong pagnanakaw sa Red Rock Resort.
Gumamit sila ng encrypted apps para mag-usap at gumamit din sila ng code words upang mas safe ang kanilang pagpaplano. Kasama sa kanilang pagpaplano ay ang pag-oobserba sa kasino kung saan sila gumugol ng ilang buwan upang pulidong makumpleto ang kanilang plano. Mahirap ang naging pagmamasid sapagkat aktibong pulis pa rin si Rogers noong panahon na yon, kaya naman limitado lang ang oras na naibibigay niya sa pagpaplano ng kanilang heist. Ngunit sa tuwing may oras si Rogers ay talagang itinutuon niya ang kanyang buong atensyon sa pagmamasid. Madalas ay sa blackjack at roulette table, nagpapalipas ng oras si Rogers, paminsan-minsan ay sa craps table o minsan naman ay sa mga slot machines. Palipat-lipat at tumataya siya ng paunti-unti upang hindi makatawag ng atensyon. Mabilis lang lumipas ang oras, lalo na kung nakaka-enjoy ang paglalaro o kung nananalo siya sa blackjack o roulette. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay hindi naman nagpabaya si Rogers sa pagmamasid sa kasino. Bawat galaw ng security guards ay kinakabisado niya. Bawat pagpalit ng shift ng mga dealers, pati na rin ang mga cashier ay nakalista. Sa bandang huli, napag-alaman ni Rogers na sa madaling araw ang pinakamagandang pagkakataon upang umatake. 3:57 Friday morning. Mabilis na bumaba si Rogers sa sinasakyan niyang pickup truck. Ang driver ay ang kanyang kapatid na si Josiah na mag-aabang sa kanya sa labas ng kasino matapos magawa ang pagnanakaw upang mabilis na makatakas. Suot ay puro itim na damit, nakamaskara at latex gloves. Mabilis na pumasok si Rogers sa kasino habang wala ang security guard sapagkat nasa break pa ito, lumapit sa kahera at humingi ng pera. Nakasukbit pa rin ang kanyang kamay sa bulsa, nagpapahiwatig na kargado ito ng baril. Agad naman na nagpanik ang cashier. Hindi pa ito nangyayari sa ilang taon niyang pagtatrabaho sa kasino, kaya naman mabilis na nadala ng takot ang cashier at iniabot na lang sa magnanakaw ang lahat ng pera na kayang makuha ng kanyang mga kamay. Nagkakahalaga ng $73,810 ang ibinigay ng cashier kay Rogers na agad na hinakot ng magnanakaw papasok sa bag na nakatago sa kanyang jacket. Matapos yon ay mabilis na tumakas si Rogers mula sa kasino. Sakay ng pickup truck na daladala ng kanyang kapatid na si Josiah ay tagumpay na naitakas ng magkapatid ang pera mula sa kasino. Nagtungo ang magkapatid sa kanilang apartment kung saan magkahati silang nakatira. Excited naman na ikinalat ni Rogers ang pera sa lamesa. Tagumpay ang kanilang heist. Malinis at maayos ang pagkakagawa ng kanilang plano. Walang ebidensyang naiwan. Walang witness sa makakapagturo sa kanilang dalawa. Matapos iyon ay pinaghatian na ng dalawa ang pera. $30,000. Para kay Josiah, habang ang lahat ng natira ay para kay Caleb. Para kay Josiah, sapat na ang nakuha niyang $30,000 upang makapagbagong buhay. Makaraan lamang ang isang linggo ay umalis na si Josiah sa Nevada at umuwi sa kanilang hometown sa Ohio. Ngunit para kay Caleb Rogers, hindi sapat ang perang nakuha niya sa Red Rock Resort and Casino. At dahil successful nga ang nangyaring heist, naisip ni Rogers na kayang-kaya niya ulit magawa ang ganong klase ng pagnanakaw. Salamat sa training niya bilang isang pulis. Hindi lang basta tagumpay ang naunang heist ni Rogers sapagkat naitakas niya ang mga ninakaw niyang pera, ngunit dahil na rin hindi siya nahuli ng mga otoridad. Sa kabila ng masusing investigasyon ay walang pinatunguhan ang effort ng mga pulis. Walang fingerprints, walang DNA, walang facial recognition, walang naiwan na ebidensya. Malinis ang pagkakagawa ng heist. At dahil dito ay lumakas ang loob ni Rogers na sundan ang nauna niyang heist. Sunod na target ni Rogers ay ang Aliante Casino sa North Las Vegas. Ngunit sa pagkakataon na ito, solo na niya ang magiging operasyon sapagkat bukod sa bumalik na sa Ohio, ang kanyang kapatid na si Josiah ay tutol itong ulitin ang heist dahil para sa kanya ay sinuwerte na sila sa una at ayaw na niyang subukan ang kanyang swerte sapagkat buhay at kalayaan nila ang nakasalalay, hindi lamang basta pera. Ngunit wala itong problema para kay Caleb Rogers. Para sa kanya ay mas mainam pa nga na solo niya ang operasyon upang wala siyang kahati sa pera. Muling nagplano ng ilang linggo si Rogers. Bagamat aktibo pa rin sa kanyang tungkulin bilang police officer, ay nakakahanap ng oras si Rogers upang makapagmasid sa kanyang panibagong target. Dating gawi para kay Rogers,
Tambay sa blackjack table, kaunting taya sa roulette, makisaya sa craps table. Ngunit lahat ng iyon ay pangtakip lang sa kanyang tunay na motibo. Matapos ang ilang linggo ay nakabisado na ni Rogers ang routine ng casino. Ang pagkilos ng security guards, pagpalit ng shift ng mga dealers, pati na rin kung sinong cashier ang kanyang pupuntahan. January 6, 2022, Thursday. Muli ay off-duty sa kanyang trabaho si Rogers nang magdesisyon itong umatake. Gaya ng dati ay umaga ulit siya pumasok sa kanyang target na casino, na ngayon ay ang Aliante Casino sa North Las Vegas. Nakasuot ng puro itim na pananamit, may maskara at latex gloves, nagawang makapasok ni Rogers sa casino ng walang bantay sapagkat kabisado nga nito ang bawat galaw ng mga security guards mula sa kanilang break, pati na rin sa pagpalit ng shifts. Nagmadali siyang nagtungo sa cashier kung saan nagdemand ito ng pera habang nakasuksok ang kamay sa bulsa ng kanyang jacket, senyales na kargado ito ng baril. Muli ay nagpanik ang cashier at sa takot nito ay agad naman na kumuha ng pera sa cash register at iniabot ang mga pera na kanyang kayang madakma sa magnanakaw. Mabilis na hinakot ni Rogers ang pera sa kanyang bag at muli ay mabilis na tumakas sa eksena. Sa pagkakataon na iyon ay humigit kumulang $11,500 ang natangay ni Rogers mula sa casino. Di hamak na mas maliit kaysa noong unang beses. Kaya naman para kay Rogers, kailangan na naman niyang magsagawa ng heist ang kanyang panghuli. Sa pangalawang heist ni Rogers, nakuha na naman ng CCTV ang buong pangyayari. Kapansin-pansin para sa mga otoridad na parehong umaga nangyari ang heist sa Red Rock Resort at Aliante Casino. Parehong mabilisan, parehong tao. Malakas ang kutob nila na isang tao lamang ang nasa likod ng dalawang heist sapagkat nakuha sa CCTV na parehong tila may pilay sa kaliwang paa ang magnanakaw. Dahil sa connection na iyon, sinabihan na ng mga otoridad na maghanda at mag-ingat ang mga kasino sapagkat maaring umatake na naman ang mastermind sa nangyaring heist. Makaraan lamang ang mahigit isang buwan ay muling umatake si Rogers. Ito na ang pangatlo at ang panghuli niyang heist. Matapos magmasid at makabisado ang routine ng casino, ay nagpasya na si Rogers na isagawa ang kanyang heist noong umaga ng February 27, 2022, Sunday. Muli ay off-duty si Rogers noong panahon na yon. Nang makapasok sa casino suot ang kanyang maskara at latex gloves ay mabilis itong nagtungo sa sportsbook area ng Rio All Suite Hotel and Casino, malapit sa kilalang Las Vegas Strip. Ngunit kung noong una ay maingat at mabilisan ang kanyang pagkilos, ngayon naman ay idinaan niya sa ingay at tila walang pag-iingat at pagwawalang bahala ang ginawang estilo ni Rogers. Nang makalapit ito sa cashier, ay agad itong nagdeklara ng pagnanakaw at agad na inutusan ng cashier na ibigay ang pera ng casino. Ayon sa statement ng cashier ay ito ang sinabi sa kanila ni Rogers. "This isn't your money. It's not worth losing your life over. Get away from the money. I've got a gun. I will shoot you." Matapos ang mga pahayag na ito ni Rogers ay nagpumilit itong pumasok sa area ng mga cashier, tumalon patungo sa cash register, itinulak ang 63 years old na cashier palayo at siya na mismo ang kumuha ng pera na kanyang inilagay sa kanyang drawstring bag na nasa loob ng kanyang jacket. Tinatayang nasa $78,000 ang kinuha ni Rogers sa cash register. Ngunit dahil sa ingay na kanyang ginawa, pati na rin sa babala ng mga pulis sa mga kasino, ay hindi nilamon ng pagpapanik ang mga empleyado ng Rio All Suite Hotel and Casino, di gaya ng mga naunang kasino na ninakawan ni Rogers. Agad nilang pinagana ang alarm system at mabilis naman na rumesponde ang mga security guards ng kasino. Tila eksena sa pelikula ang sumunod na pangyayari. Nagkaroon ng habulan sa pagitan ni Rogers at mga security guard ng kasino habang nag-iingay ang alarm system. Sinubukan ni Rogers makatakas, ngunit nang makarating na sa parking lot ng kasino kung saan naroon ang getaway vehicle ni Rogers, ay doon na nito inilabas ang kanyang baril. Isang .357 Magnum revolver, ito ang service firearm na ini-issue ng Las Vegas Police Department sa kanilang mga pulis. Nagbabala si Rogers na babarilin nito ang sinuman na magtatangkang pigilan siya sa pagtakas. At sa kabila ng matinding panganib, isang security guard ang inilagay ang kanyang sarili sa kapahamakan upang maprotektahan ang kasino na kanyang pinagtatrabahuhan.
Ayon sa mga witness ay sinorpresa ng security guard si Rogers sa pamamagitan ng isang football tackle kung saan nagawang mapatumba ng security guard ang magnanakaw. Habang nasa sa sahig ng parking lot ay nag-agawan pa ng baril ang security guard at si Rogers kung saan binitawan ni Rogers ang pahayag na ito. "Are you willing to be shot over this? I'm going to shoot you." Sa bandang huli ay nagawang mapigilan ng security guard si Rogers na habang nakikipaglaban sa security guard ay nahubaran ito ng kanyang disguise sapagkat natanggal ang maskara at wig na suit nito. Pati ang mga pera sa kanyang bag ay tumapon na rin at nagkalat sa sahig. Di nagtagal ay dumating na ang iba pang mga security guard at tuluyan na nilang napigilan ang magnanakaw. Ilang sandali pa ay dumating na din ang mga pulis upang formal nang mahuli si Rogers at isinakay na ito sa police mobile. Sa loob naman ng sasakyan ay muling nagsalita si Rogers na tuluyang gumulat sa mga pulis pati na rin sa buong lungsod ng Nevada. Ipinahayag nitong siya ay isa ding pulis. Matapos tuluyang mahuli ng mga pulis ay naging mabilis at madali ang investigasyon sa sunod-sunod na krimen ni Rogers. Umamin na siya ay isang pulis. Ang baril na dala niya ay tugma sa record ng kanyang service firearm. Ang pilay niyang paglalakad ay tugma din sa CCTV footage sa dalawa pang pagnanakaw. Ngunit ang pinaka-importanting ebidensya ay ang mga witness at ang pinakamalakas na testigo ay mismong kapatid ni Caleb Rogers na si Josiah Rogers. Sa huli ay muling bumalik si Josiah sa Nevada upang tumestigo laban sa kanyang kapatid na si Caleb. Ginawa ito ni Josiah kapalit ng immunity sa kaso at pagsauli ng pera na kanyang tinanggap mula kay Caleb sapagkat alam niyang malalaman din ng mga otoridad ang parte niya sa pinakaunang heist na nangyari. Kaya naman agad na itong kumilos upang protektahan ang kanyang sarili. Kasama sa mga witness ang security guard na nakipag-agawan ng baril kay Rogers. Hindi na inilabas ng mga otoridad ang pangalan ng security guard upang maproteksyonan ito, ngunit ayon sa security guard ay hindi na naalis pa sa kanyang isipan na muntik nang maputol ang kanyang buhay dahil sa nangyaring insidente. Ganito din ang pahayag ng isa pang witness, ang 63-year-old na cashier na itinulak ni Rogers tinutukan ng baril at sinigaw-sigawan. Ayon sa nakatatandang babae ay gabi-gabi siyang binabangungot ng insidente. Nagsimula ang trial ni Caleb Rogers noong July 2023 sa Las Vegas, Nevada. Naging madali ang proseso dahil sa tulong ng kapatid ni Caleb Rogers na si Josiah Rogers. Inilahad nito ang buong pangyayari noong unang heist mula sa umpisa. Kung paano sila nagmasid sa kasino na gumamit sila ng isang encrypted messaging app habang gumagamit ng code words upang maiwasan masilat habang nagpaplano ng heist at kung paano mismo nangyari ang unang pagnanakaw. Ikinuwento rin ni Josiah ang pag-uwi nila ng kanyang kapatid sa kanilang apartment matapos ang heist kung saan binilang nila ang pera sa ibabaw ng lamesa at kanyang iniuwi ang $30,000 na kanyang parte sa heist bago tuluyang umuwi sa kanilang hometown sa Ohio. Inamin niyang wala siyang kinalaman sa mga sumunod na heist, ngunit sapat na ang nauna niyang pahayag upang idiin si Caleb Rogers sa kaso. Bagamat walang naiwang ebidensya, fingerprints, DNA o facial recognition sa mga naunang heist si Rogers, ay imposible na para sa kanya na matakasan ang patong-patong na kaso laban sa kanya. Sinabi ng defense ni Rogers na wala itong kinalaman sa mga naunang heist sapagkat walang ebidensyang nakita sa crime scene, ngunit hindi sapat ang lahat ng ito. Matapos ang isang linggong trial, 3 oras lamang ang kinailangan ng federal jury ng Las Vegas upang maibaba ang hatol. Guilty on all charges. Caleb Rogers was convicted of 3 counts of interference with commerce by robbery, isa sa bawat heist, and 1 count of armed robbery. Sa 3 heist na nagawa ni Rogers, ang total na kanyang nanakaw ay umabot sa halagang $164,000. 12 years in federal prison ang sentensya laban kay Rogers. Sa kabila nito ay mahusay ang defense ni Rogers. Sapat ng dahilan na inilabas ni Rogers ang kanyang baril sa kanyang huling heist kahit na hindi niya ito pinaputok upang maging life imprisonment ang sentensya sa kanya. Ngunit hayag ng defense ni Rogers na dapat bigyan ng leniency si Rogers sapagkat naging mabuti itong mamamayan ng kanyang komunidad, mahusay na pulis
at huwaran na ama sa kanyang anak. Nangyari lamang na nalubog si Rogers sa utang at wala na itong nakitang paraan upang matakasan ang kanyang mga kautangan kundi ang pagnanakaw sa mga kasino. Desperasyon ang naging dahilan ni Rogers upang gawin ang mga krimen na kanyang nagawa. Sa huli ay tinanggap ng judge ang hinging leniency ng defense ni Rogers. Naging mabuti itong mamamayan sa kanilang komunidad at mabuting pulis sa mahabang panahon. Ito ang naging pahayag ng judge sa kaso ni Caleb Rogers. You served your community well for a time. Unfortunately, it appears your demons got the better of you. Nakatulong din ang pagsisisi ni Caleb Rogers sa kanyang mga nagawa, kaya naman 12 years in federal prison lang ang naging sentensya. Sa huli, hindi lang pera ang ninakaw ni Caleb Rogers. Ninakaw niya ang kapanatagan, ninakaw niya ang seguridad, ninakaw niya ang paniniwalang may mga pulis pa ring mapagkakatiwalaan. At ang halagang iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa $164,000 na kanyang ninakaw na kailangang harapin ng lungsod ng Las Vegas.